So this morning, tayo po ay dadako po sa mensahe ng Panginoon. So ang ating pong topic sa umagang ito is how to protect spiritual life during times of hardship. Paano po natin mapangalagaan ang ating spiritual life sa panahon po ng kahirapan? Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sapagat alam po namin that you are in this place. You are working in this place. Thank you so much, God, for your presence right now, Panginoon. More than anything else, Panginoon, na maranasan ka po namin, Panginoon, anong kagalakan ito? Anong victory, Panginoon, ang aming nararamdaman sa oras na ito? Thank you so much, Panginoon. Sa napagaganda, Lord, na before po namin sisimulan ang bukas or ang Monday, Panginoon, ito po, Panginoon, ay nagsisimula kami sa pagpupuri, pagpapasalamat sa iyo, Diyos, pakikinig na iyong salita, upang, Panginoon, maging malakas po kami, upang labanan na naman po, Panginoon, or sa pakikipagbaka sa mundong ito, kakayanin po namin, Panginoon, sapagat alam po namin, Panginoon, na nakakatayo lamang kami. It is because of your word, O God. And that's why, sa oras ito, Banal na Espiritu, dalangin ko na patuloy mong i-open, Panginoon, ang bawat spiritual ears, spiritual eyes, Panginoon, yung mga anak, Panginoong Diyos, upang, Panginoon, ang puso po namin ay handa po upang saluhin, O Lord, ang iyong mga salita. Handa po ang aming isip, Panginoon, na hindi po makalimutan or dapat i-memorize, Panginoon, yung mga salita, O Diyos, sapagat mahalaga ito. Ano po, Panginoon, ang i-remind ng Banal na Espiritu sa amin kapag wala po kaming salita mo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo na i-concentrate po namin ang aming puso at isipan sa pakikinig ng iyong salita. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen and amen. So once again, pakisabi po sa iyong katabi, wag mo muna akong kausapin, ha? Wag mo muna akong kausapin, mamaya na. Sabihin mo din yung maniningil, wag mo muna akong singilin ngayon, mamaya na pagbaba na natin kung makita mo pa ako. So, wag mo na po, i-concentrate mo na po natin ang ating puso't isipan upang maging maayos po ang pakikinig po natin ng salita ng Diyos. Amen and amen. So this morning, once again, our topic was how to protect spiritual life during times of hardship. Or sa Filipino po, paano po pala natin mapangalagaan po ang ating spiritual life sa panahon po ng kahirapan? Alam niyo po ba na maraming nakakilala kay Jesus? Once again, alam niyo po ba na maraming nakakilala kay Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay at naging tagasunod ito? At sinasabi nila na sila po ay ganap ng Kristiyano. Now, naging on fire ito sa pag-attend or pagdalo ng iba't ibang gawain sa loob at labas ng simbahan. Naging youth leader ito, naging local officer, naging member ng PAW Ministry, naging tagapagturo na rin at tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Very active, nagkaroon ng freedom or kalayaan po sa iba't ibang klaseng bisyo. Ngunit ang buhay sa mundong ito po, tandaan po natin, ay meron pong kalakip na suliranin na kung hindi tayo bantay, hindi mananatili sa pagsunod sa mga salita ng Diyos at hindi maninindigan sa mampalataya kay Kristo, nawawala sila sa gawain at higit sa pagsunod sa kalooban ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Sa madaling salita, ang mga bagay na ito is patungkol po ito sa spiritual life. Now, listen carefully. Why we need to protect our spiritual life? Sige po, why we need to protect our spiritual life? Next slide, please. Meron pong isang laro, ang tawag po sa larong ito is football. Alam naman po natin, ang larong football po ay ginagamit po, ang laro po ito ay kailangan agawin yung bola o ng isang katunggali hanggang may parating po doon sa kanyang goal. And of course, kapag i-connect po natin ito sa ating spiritual life, ang bola na po niyan, that is our spiritual life. And of course, yung katunggali po natin, that is our enemy. That is Satan na nais agawin sa atin yung spiritual life or bola. So now, listen carefully. Alam niyo po ba na ang nais ng kaaway sa spiritual life natin or sa bola na yan,
na ginawa po natin as a symbolism, Satan wants na kunin ito. Satan wants na agawin at higit sa lahat, tanggalin sa iyo ang buhay spiritual mo. Kaya if you observe, bakit may mga tao na very on fire naman sila sa paglilingkod sa Panginoon, pero bakit nawawala sila sa gawain? Why? Because our enemy wanted to agawin, kunin sa iyo yung spiritual na buhay mo. Kaya pakisabi sa iyong katabi, bantay ka, kapatid. Always remember, next slide, always remember, tandaan po natin itong katotohanan na ito. Napakalaga po na proteksyonan natin ang ating spiritual life na buhay dahil ito ay mas mahalaga kaysa sa ginto o pinak ng mundong ito. Palakpakan po natin ang Diyos. Always remember with that, kapatid, na ang spiritual na buhay mo, mas mahalaga yan kaysa sa ginto o pilak na mayroon ang mundong ito. Now, ang katanungan po, how to protect spiritual life during times of hardship? How to protect spiritual life during times of hardship? Or paano po natin mapapangalagaan po ang ating spiritual life sa panahon po na nandyan na po yung kahirapan, sa panahon po na nandyan na yung pagsubok, sa panahon po na mayroon nang nagkakasakit, sa panahon po na hindi na naproprovide ang ating pangailangan, sa panahon na niningnan ka, niloko ka, o di kaya iniwan, pinagpalit at kinalimutan pa. Paano natin mapapangalagaan ang ating spiritual life sa panahon na namatay na yung tao na inaasahan mo, na nagpo-provide ng sustento mo, nagbibigay ng saya sa'yo sa bawat araw? Paano mo mapapangalagaan ang spiritual na buhay mo? Maging sa panahon na hindi umaayon sa iyo ang sitwasyon, paano mo mapapangalagaan ang spiritual mo na buhay? That is the question na kailangan po nating matugunan. Kasi always remember, my body and sister in Christ, alam mo kung meron man tayong kayamanan na dapat panghawakan natin yung spiritual na buhay po natin. But always remember that we are in the battle. Kapatid, you are in the battle. And the moment that you are in the battle, huwag kang pakampante. Huwag kang paisi-isi dyan. Huwag kang patiya-tihaya dyan. Because the enemy is working to your life. And that is why, my brother and sister in Christ, huwag kang pakampante. Bantay ka. Now, to protect our spiritual life, first, submit to God's process. This is the first thing. Upang mapangalagaan po natin ang ating spiritual life, kailangan nating ibigay o kailangan nating magpasakop sa proseso ng Diyos. Kapatid, merong proseso ang Diyos. Pakisabi sa iyong katabi, huwag kang magmadali. Sabihin mo pa, huwag mong pangunahan ang Diyos. Tapos itatanong mo sa Kanya, Diyos ka ba? Oh. So now, submit to God's process. Magpasakop ka sa proseso ng Diyos. Sabi po sa Santiago, chapter 4, verse 7, praise Him, kaya magpasakop kasi kayo sa Diyos. Yun ang sinabi niya. Kaya magpasakop kayo sa Diyos. Ang pagpapasakop ay proseso na ginagawa niya upang mapangalagaan ang iyong spiritual na buhay. Tandaan natin, ang pagpapasakop ay isang proseso ng Diyos upang mapangalagaan ang iyong spiritual na buhay. Tandaan mo yan, kapatid. Pakisabi sa iyong katabi, tandaan mo yan. Palagi ka na lang umiiyak. Palagi ka na lang nasasaktan. Palagi ka na lang nagda-doubt sa Lord. Okay, pakisabi ulit, sumunod ka sa proseso ng Diyos. Magpasakop ka. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Now, ladies and gentlemen, paano po tayo magpapasakop sa Diyos? Sabi po sa Santiago, chapter 4, verse 7b hanggang 10 po, labanan ninyo ang dyablo at lalayo ito sa inyo. Ang nais pala ng Panginoon na gawin mo sa pagpapasakop sa Kanya, kailangan mong labanan ang dyablo.
Pakisabi sa iyong katabi, labanan mo. Ang tagal-tagal mo na. Oo, di ba no? Labanan mo ang tagal-tagal na natin hanggang ngayon, talo ka pa rin. No? Talo pa rin tayo. Now, ibig sabihin, kinakailangan nating lumaban sapagkat may labanan na nagaganap. Pakisabi sa iyong katabi, may labanan na nagaganap. Pakisabi pa, hindi mo ba ramdam? Gisingin mo, gising, may labanan na nagaganap. Kapatid, again, nasa labanan ka. Ang pagkikipaglaban natin sa mundong ito ay kinakailangan natin ang salita ng Diyos. Ano ang kinakailangan natin? Anong kinakailangan natin? Yes, upang makalaban daw tayo, kailangan natin ang salita ng Diyos. Kaya pakisabi sa iyong katabi, magbasa ka ng Biblia mo. Yung walang Biblia, sabihin mo, magkuhan ka, bumili ka na ng Biblia mo. Ang mahal-mahal ng cellphone mo, pero wala kang Biblia. Hallelujah! Pero salamat sa mga taga-Tondocor, sapagat meron tayo sariling Biblia. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ang pag-ipaglaban natin sa mundong ito ay kinakailangan po natin ng salita ng Diyos. Sapagat hindi ang pakikipaglaban natin sa mundong hindi kung ano ang pinakamasakit na salita na pwede mong bitawan sa iyong bibig. Again, ang pakikipaglaban daw sa mundong ito, hindi daw kung ano yung binibitawan na masakit or pwedeng masakit na salita na pwede mong bitawan sa iyong mga bibig. Hindi rin din ito sa kamao. Sinong mahilig dito makipagsuntukan? Sinong mahilig dito makipagtalastasan? So sinasabi daw dito, na ang pakipaglaban daw ay hindi daw kung gaano kasakit yung binibitawan mong salita. Hindi daw patungkol sa kamao. Hindi rin patungkol sa yaman na mayroon ka. At hindi rin ito pagandahan or pagwapuhan. Amen! Nako, kapatid, bantay ka. So now, sapagat maraming tao na nagbitaw din ng masakit na salita, sapagat binitawan siya ng masakit na salita, so nagbitaw din siya ng masakit na salita. Nagbitaw ng masakit na salita sa pakikipaglaban, ngunit hindi pa rin naibsan ang galit. Nung nagbitaw ka ba ng masakit na salita, naibsan ba yung galit mo? Di ba? Ito pa, listen pa. Ito yung nasabi ng Panginoon. Marami ding taong ginagamit ang kamao sa pakikipaglaban ayon sa kulungan na punta. Di ba? Dahil sa init ng ulo, ayaw mo, susuntukin na yun, sa kulungan na napunta. Marami ding taong ginagamit ang kakayanan at kayamanan sa pakikipagbaka, ayon ubos ang kayamanan at kakayanan. Hello? At marami ding mga taong ginagamit ang kagandahan at kagapuhan sa pakikipagbaka upang magkapera daw, ayon nagkaroon ng sakit at cancer pa. If you observe social media, they're using their kagandahan to their kagapuhan para daw magkaroon ng pera, nagkaroon ng sakit. What is that? That's HIV. Kapatid, ang pakikipagbaka natin, dito pagapuhan, pagandahan. Kasi maraming tao na nakikipagbaka, na ginamit ang ganda, nagkagapuhan, ayun, nagkaroon po ng sakit at cancer. Kapatid, upang malabanan natin ang dyablo, at ito ay lalayo sa atin, pasakop tayo sa salita ng Diyos. Kung sinasabi ng Panginoon sa iyo na magtiis ka, magtiis ka. Pakisabi sa iyong katabi, magtiis ka. Ito ba kapatid? Ano bang sabi ng Panginoon? Kung sinasabi sa iyo ng Panginoon, kung sinabi sa iyo ng Panginoon na huminto ka na, hinto na. Parang dami nakaka-relate dito banda ha. Kapag sinabi ng Panginoon sa ating kapatid na magmahal ka, mahalin mo yan.
At kapag sinabi, sa tulong ng Banal na Espiritu, mamahalin mo yan kapatid. Kapag sinabi ng Diyos sa iyo na ibigay mo ang nararapat sa akin, ibigay mo na ng buong buo. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Kapag sinabi ng Diyos na ibigay mo ng narapat sa ibigay mo yung buong buo, at sinabi ng Panginoon na ayusin mo na ang lifestyle mo sa pagkain, tulog mo, at paggamit ng gadget, ayusin mo na. Pakisabi sa iyong katabi, ayusin mo na. Kapag sinabi ng Diyos sa iyo na hindi yan ang kalooban mo, huwag mo nang ipilit. Amen. Kapag sinabi ng Diyos na maging mabuting asawa ka, husband, o di kaya maging mabuting anak ka, sapagkat ganito ang nais ng Diyos na makipaglaban mo sa mundong ito, kapatid, maging mabuti ka. At kapag ginawa mo ang bagay na ito, tiyak na lalayo sa iyo ang kaaway. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Kapag nilabanan natin ang mga maling gawain, which is ito po yung Satan. Alam niyo po ba na lalapit sa atin ng Diyos? At ano ang mangyayari sa atin? At tayo ay laging magtatagumpay. Palakpakan natin ang Diyos. Woo! Amen! Again, upang makita na nagpapasakop tayo sa Diyos, kailangan nating sumunod sa kanyang proseso. Sabi niya, kayong mga makasalanan, kasama po dito si Lieutenant, mamuhay kayo ng malinis. At kayong mga nagdadalawang isip, linisin ninyo ang inyong mga puso. Magluksa kayo, tumangis at umiyak. Alam niyo kapatid, na ang gawaing pagluha, ang iyong halakhak at kalungkutan, ay palitan mo ito. Ang halakakan daw ay palitan mo ito ng pag-iyak. Magpapakumbaba ka sa harap ng Panginoon. Ang nais sabihin sa atin ng Panginoon, magluksa kayo, tumangis kayo, umiyak kayo, ay nangangulugan ito ng pagsisisi. Ibig sabihin kapatid, pagsisihan natin ang lahat ng mga maling ginagawa natin. Mga kasalanan na ating nagagawa. Kung kinakailangan nating gawin, kung kinakailangan na gawin ng papahala ng Panginoon, ay yun ang gagamitin niya upang mas lalo niyang paglingkuran at maging excited siya, paglilingkod sa Panginoon. Pero minsan ang ginagawa, yung pagpapala ng Panginoon, nagagamit sa mga bagay na hindi naman kalooban ng Diyos. Kaya ang Panginoon, kahit masakit sa Kanya, napaluin tayo, na minsan ipahiya tayo, pero gagawin ng Panginoon yun upang iligtas ka. Sapagat sabi po sa Matthew chapter 5 verse 29, kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Alam niyo po ba that this passage, this is not figurative. Kapag sinabi natin this is not figurative, we're not talking about na, Lieutenant, nag-cite lang siya ng ilustrasyon. No. Alam niyo po ba that the time of Jesus Christ, that is barbaric. You know what is barbaric? Kapag nahuli ka, na nagnakaw ka, puputulin ang kamay mo. And that is barbaric time. Nakuha po natin. So now, what is the point here? Minsan sa buhay natin, kahit masakit sa Panginoon na gawin ito sa atin, pero gagawin niya to save your life, to save your spiritual life. Mas gugustuhin pa ng Panginoon na mapahiya ka upang kung yun ang magiging gagamitin niya upang bago ka, gagawin niya yun kapatid. Kung kailangan Panginoon na putulin ang iyong paa, puputulin yun para bumalik ka sa Kanya. You know, there is a story in the Bible na alam niyo po ba, ang isa sa trabaho ng unang panahon ay pag-aalaga po ng karnero. Tama? At mayroong mga karnero din na kung saan hindi sumusunod, nawawala siya doon sa line. Kaya ang gagawin ngayon ng tagapamahala, iiwan niya ang 99, dinahanapin niya yung isa, tama? At alam niyo po ba, kapag nakita niya yung isa, alam niyo po ba ang gagawin niya? Yung paa ng karnero, kanya itong babaliin
Why? Kasi nagpapakita ito ng discipline sa karnero na yon. So what is the point here? Ibig sabihin kapatid, ang tao kasi hindi yan gigising. Ang tao kasi hindi yan magbabago. Ang tao kasi hindi yan magpapakumbaba sa Diyos. Hanggat malakas pa yan. Hanggat mayroon yan. Kaya minsan inaalaw ng Panginoon na maranasan natin ang mga bagay na ito upang ipakita sa bawat isa sa atin na kailangan natin ang Diyos. Pero kapatid, kung alam mo na pinagpala ka ng Panginoon, gawin mo ang nararapat sa Panginoon at ipapakita niya rin sa iyo ang magaganda pang bagay. Huwag na tayo kapatid nararating sa point sa buhay natin na papaluin pa tayo ng Diyos. Huwag nang darating sa punto sa buhay natin na kailangan pa tayo magkasakit upang bumalik tayo sa Diyos. Kapatid, do not allow ourselves na kung saan kailangan pa tayong disiplinahin ng Panginoon upang mag-set aside sa ating kasalanan. Huwag na kapatid. Sapagat ang Diyos, ang nais niya sa bawat isa sa atin, na tayo ay naglilingkod na nasa mabuting kalagayan. Kaya kapatid, it is a reminder sa bawat isa sa atin. Secondly, to protect our spiritual life, obey rather than believe. Pangalawang point, at dito tayo magtatapos. Obey better rather than believe. Sumunod ka kaysa maniwala ka lang. Sabi po sa 1 chapter 3 verse 33, sige po, basahin po natin. Go. Ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod, anak, ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip manatili sa kanya ang puot ng Diyos. So kapatid, ini-emphasize ng Panginoon dito ang kahalagahan ng pagsunod. Now, anong naisabihin sa atin? Alam niyo po ba na maraming tao ang naniniwala na si Jesus ay Diyos, tagapagligtas, gumagawa ng maraming milagro, ngunit ayaw sumunod sa utos nito, gaya ng sinasabi sa Marcos chapter 10 verse 19. Huwag kang papatay, huwag kang mangangaliliwa, huwag kang magnakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama't ina. Sabi pa sa Exodus chapter 20, verses 3 to 7, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen na anumang nilalang nasa langit, nasa lupa, nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanyang mga anak hanggang sa ikatatlo at ikaapat na sanlinlahi. Ngunit ipapadarama ko ang pag-ibig sa lilibong-libong sanhi ng umiibig sa akin at tumutupad sa aking kautusan. Huwag mong gamitin ang walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumagamit nito ng walang kabuluhan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pagpapahinga. 6 ang araw na kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Pakisabi sa iyong katabi, tapusin mo ang dapat mong gawin. Subalit, ang ikapitong araw ay para sa Diyos. Palakpakan po natin siya. Subalit, ang kapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamahinga. Sa araw na ito, huwag kang magtrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo ng iyong mga anak, mga aliping lalaki at babae. Alam mo po ba, totohanan lang po ito. Marami ding mga Kristiyano ngayon na sumusunod na kahit sila nagsisimba, pero ang kanilang mga trabahante nagtatrabaho. Hello. Anong sabi dito sa ita ng Panginoon? Magiging particular tayo. Kasi okay tayo sa pagbibigay. Okay tayo sa attendance. Okay tayo sa mga lahat ng bagay, pero baka ito yung sisingilin sa atin ng Panginoon. Nasabi niya dito, na kayo daw, ang iyong mga anak, mga alipin o babae, ang iyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhan na makipanayam sa inyo. 6 na araw kung nilikha ang langit at ang lupa at ang mga dagat, ang lahat ng mga ito. Ngunit na mahinga ako sa ikapitong araw, kaya't ito'y aking pinagpala at nilaan para sa akin. Hello.
Kapatid, grabe ang salita ng Panginoon. And just pray for it. And you know, this is the right time that God will do miracle more than sa pangailangan natin. Kapatid, it is a matter on how we obey the Word of God. Because the moment that we obey the Word of God, ipapakita sa ng Panginoon yung mas maganda pa at mas marangya pa at mas mabuti pang pagmamayari o kayamanan kaysa natatanggap natin ngayon. Ang kailangan natin, kapatid, sundin natin ang kanyang salita. At I tell you, kung anong mayroon ka ngayon, pagpapalain ka pa ng Diyos, palakpakan po natin siya. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sabi pa sa Malakay chapter 3 verse 10, dalhin nyo ng buong yung mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin niyo ako sa bagay ito, kundi ko buksan ang bintana ng langit at ibubuhos sa iyo ang masaganang pagpapala. Hallelujah. Alam mo kapatid, masasabi ko talaga sa buhay ko, salamat sa Panginoon, na Lord, salamat. Sapagat alam mo, kapag mayroon kayong binibigay sa akin, nililista ko yan, kahit 50 pesos yan, kahit 20 pesos yan, nililista ko yan. Binigyan ako ni sister ng 10 pesos. Binigyan ako ni brother ng 50. Binigyan ako ng 1,000. Binigyan ako ng 500. Sinusulat ko yan lahat, kapatid. At sinisigurado ko yan na bukod doon sa alawas na natatanggap ko from THQ, binibigay ko sa Panginoon ang tamang para sa Kanya. At alam niyo po ba, ano ang nagiging bunga nito, kapatid? Ito ang nagiging bunga nito. At even sa labas, nakikita natin kung anong ginagawa ng Panginoon sa labas dyan. Purihin at palakpakan natin ng Diyos. Sabi pa sa Matthew chapter 5, verses 42 to 44, narinig niyo ang sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Pagpalain ninyo ang mga napupuot sa inyo. Gawaan ninyo ng mabuti ang mga nagagalit sa inyo. Ipanalangin ninyo ang nag-umalipusta sa inyo at umuusig sa inyo. Hallelujah! 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 Kapatid, be wise, because sin is not only in action, but in also defeating the principle of God. What does it mean, Lieutenant? Minsan, ang meaning natin sa kasalanan ay ganito, hindi naman ako nakita, kaya hindi ako nagkasala. Kapatid, although walang nakakita sa iyo, pero the moment na ginawa mo ay hindi yun ang kalooban ng Panginoon, hindi yun ang kanyang sinasabi, kapatid, ibig sabihin, you are committed sin. Sapagkat ang kasalanan, kapatid, ay hindi lamang patungkol ito sa action. Patungkol din ito kung binabaliwala natin ang salita ng Diyos. Kapag hindi natin sunusunod ang Panginoon, that is sin in the sight of God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. May I request the music team? Again, music team. Again, pwede tayong maniwala that Jesus is a true God. Pero hindi tayo sumusunod sa kanyang utos. Again, pwede tayong maniniwala that Jesus Christ is a true God. Pero pwede din tayong hindi sumunod. Kapatid, kung nais nating mapangalagaan ang ating spiritual life hanggang dumating si Jesus Christ for His second coming, please, sumunod tayo kahit mahirap. Sumunod tayo kahit mayroon kang sakit na nararanasan. Sumunod ka kahit walang pamasahe. Paglingkuran mo ang Panginoon sa kabila na ikaw na lang ang niniwala sa Kanya. Sumunod ka sa Panginoon kahit may ulan pa man yan. Sumunod ka sa Panginoon kahit nagkukulang ka. Sumunod ka sa Panginoon kahit pinapatikos ka ng lahat. Yan ang nais ng Panginoon, sapagat yan ay pangangalaga po ng ating spiritual na buhay. Alam mo ba, kapatid,
I just want to share to you this. And this is true. Sometimes, sasabihin siguro ng tao, Lieutenant, parang hindi kayata makatao yung ginawa ninyo. Pero ang nais ko lang i-share sa ito upang makita ninyo kapatid, na ito ang gusto ng Panginoon sa paglilingkod sa atin. Alam niyo po ba, na namatay si Papa ko that time. At doon kasi sa Mindanao, umabot pa kami ng mga 15 days o buwago ilibing ang patay namin. Alam niyo po ba, na kahit namatay si Papa, umaattend kami ng church meeting. At alam niyo po ba, ang good thing about doon, na tama yung paglilingkod namin, kasi ang mga kuha ni Papa, ang kanyang mga relatives, they are Catholic. Pero alam niyo po ba, wala silang naging problema kahit dumalo kami sa Panambahan. Alam niyo kung bakit? Kasi nakita nila sa pamilya ni Papa na sa kabila si Papa na singgero, kabila si Papa na walang pangarap sa kanyang anak, pero pinaglingkuran pa rin namin si Papa, pinakain namin siya, inalagaan namin siya nung nagkasakit siya. And that is why kapatid, nagbubunyi ang buong family na sa kabila ng kamatayan, dumalo kami. At yan po ay pangalaga ng spiritual life. Ito pa kapatid, may mga times na nung nagtuturo din ako, sabi sa akin ng principal, Sir Nathan, kailangan mong umattend sa ganito, pero alam ko may merong gawain. Sabi ko sa principal ko, kahit tanggalin mo ako sa pagtuturo, pero maglilingkod ako sa Diyos. Pero aatin ako sa gawain ng Panginoon sa mga more than sa buhay na mayroon ako sa lupang ito. Ito ang pinakamahalaga. Palakpakan natin ng Diyos. Always remember, yan ang nais na paglilingkod ng Diyos. Huwag na huwag natin ipagpapalit ang Diyos sa mga nare-receive natin. Huwag natin ipapalit ang Panginoon sa mga bagay sa sanlibutan ito. Kapatid, the strategies of the enemy, need mo ito. Kailangan mo ito. Pero kapatid, mas kailangan mo ang pagdalo, kailangan mo ang pagbabasa, kailangan mo ang paglilingkod sa Panginoon kaysa sa mga bagay sa mundong ito. Sapagat all of this is temporary lamang. Hallelujah, hallelujah. So while the music is playing, may I request everyone to bow down your head. Kapatid, kumusta ang spiritual life mo? Napapangalagaan mo ba ito ng maayos? Kapatid, matagal ka nang niloko ng kaaway. Matagal ka nang inisahan ng kaaway. Kapatid, this is the right time na maging firm tayo sa paglilingkod sa Kanya. Kapatid, wag mo nang gawin yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Tama na. Tama na kapatid, because this is the right time na dapat nadala na natin ang ating pamilya sa Panginoon. Pero bakit hindi natin nadadala ang ating mga anak? Hindi natin nadadala ang ating mga apo. Baka kapatid, may nakikita sila sa atin na hanggang ngayon, hindi pa rin kapag-bago. That is why sa oras na ito, the Lord is talking to you right now. Please, surrender mo na yan lahat, kapatid. You can pray. Pray ka, kapatid. Kung may kailangan kang hihingi ng tawad sa Panginoon, sa akin ay ninais mo. Di ko'y kung doon sa side na napahin kanina, marami siyang pinarealize sa'yo. Ang tinawag mo, Mayroon siyang sinasabi sa'yo ngayon directly. Hihingi mo yan ang kapatawaran, kapatid. Nawag ang aking Oh, Holy pangalan, Spirit of inangkin God. ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako hindi nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat.
hindi nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako hindi nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Spirit of God. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pray. Ibig mo ay This is a time for tunay, us to ika'y repent. walang This is a time kapantay. to renew Salamat our relationship to Jesus. ang lahat, ika'y paglilingkuran. Di mo ako iniwan kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, pinabos mo lahat. Holy Spirit of God. Holy Spirit of the living God. You are welcome here. Oh, you are welcome here, Holy Spirit of the living God. Lord, bless your people right now. Hug them, Holy Spirit of the living God. Comfort them, O God. Give them assurance Iyong that you are in this place. yakap, ako hindi Holy mabibitaw Spirit of the sa living iyong God. tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay Sige po, tumayo na po tayong lahat. Tayo na po tayo. sa iyong yakap, Tayo na po ako tayo lahat. hindi nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko Yes, kung nais ito ikaw, itaas sa iyong kamay. ginawa Just mo raise up your ang lahat hands. kahit di Holy Spirit, man ako Holy Spirit is working in this place. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako hindi nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako sapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako hindi nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Kapatid, sa umagang ito, hangganan, always remember that the moment na lumapit ka sa Kanya na mayroong pagpapakumbaba, bukas tandaan mo sa oras na ito na pinatawad ka ng Diyos. Sa panahon na nanalangin ka sa Kanya, tandaan mo na pinakinggan ng Diyos ang panalangin mo. Tandaan mo, kapatid, na ang pagdalo mo sa oras na ito ay hindi yan sayang. Nakita ng Diyos ang puso mo. Nakikita ng Panginoon ang isip mo sa oras na ito. Kaya kapatid, magkaroon ka ng assurance.
The moment na susundin mo siya, Yes, Lord. mapapangalagaan mo ang iyong spiritual life, magtatagumpay ka hanggang siya ay dumating. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Palakpakan po Amen. natin Yes, ang Lord. Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos ng malakas. Amen and amen. Hallelujah. You may now take your seat.